paano ba nananalo tong mga to? Kasi ano ba yan, isa lang ang iboboto? Tama ba? Isa lang talaga ang iboboto. Kasi may mga nominees, di ba? So, isang iboboto, tapos, tama ba yun? 2% ng total votes ay isang seat? Paano pag sumobra? Paliwanag po sa amin ito, attorney, kasi medyo magulo. Hindi namin maintindihan. Chiki, talagang magulo. At pati ako, hindi ko rin maintindihan. No? Okay. Sa totoo lang. So, I will try my best. I will try my best to explain it in the best way that I can. Oh, yes, no? But please. please forgive me at pati ako rin ay nalilito. No? So Okay. first of all, very controversial yan. Yung tinatawag na formula kung sino yung mananalo at kung ilang nominado yung mapapasok nila, yung how many seats. No? That is also a gap in the law, by the way. A huge gap in the law na napunuan ng mga desisyon ng Korte Suprema. So, hindi itong sasabihin ko sa iyo ay hindi mo to mahahanap sa batas, no? Mahahanap mo to sa isang Supreme Court decision, which I could be misinterpreting also. So, Okay. Please forgive me. Noted po Anyway, yan. May disclaimer. Oo. Anyway, so ang binoboto ng mga botante is isang party. Okay. No? Hindi kandidato. Political party list ang kanilang binoboto. Out of 100 options, mamimili sila ng isa. So, paano kino-compute yung sinong nanalo? So, tama ka, merong certain percentage of votes na nakuha nila as against dun sa total number of people who voted. No? So, ito yung tinatawag na proportional representation. Okay. So ayon dun sa formula, kapag meron kang nakuha at least 2%, meron kang isang seat. Oo. No? Pero hanggang 3 seats lang ang pwede mong makuha. Okay. Oo. So halimbawa, 10% ang nakuha mong boto, 3 seats pa rin ang makukuha mo. You cannot get more than that. Okay. Mas malinaw naman po. Oo. Go ahead. Clarify ko lang, itong pinapaliwanag kong formula, hindi ito nakasaad sa saligang batas. No? Yung saligang batas natin, walang detalye yan tungkol sa party list system, maliban na lang doon sa ang seats in Congress dapat dedicated to the party list ay at least 20%. Yung detalye. Lahat ng detalyeng sinasabi ko ngayon, yaan ay nakasaad sa party list law na ginawa lang ng Kongreso natin, and therefore, pwede nilang baguhin, pwede nilang repasuhin. Okay, attorney, na-mention nyo na rin, no, na maximum of 3 seats lang, no? So, kunwari, yung 3 seats na yan ay napunuan na. Itong naalala nyo po yung kaso nitong si Diwata, 4th nominee kasi siya. So, ibig sabihin, pag ganun ba, wala na siyang chance. Tama po ba yun? Ang chance na lang niya, meron siyang chance. Ang chance na lang niya kung ma-disqualify yung isa dun sa unang 3 or matanggal yung unang 3, isa dun sa unang 3. Wala siyang chance kung halimbawa yung unang 3 ay halimbawa manalo sila at makuha nila yung 3 seats, wala siyang chance na mapasok doon sa Kongreso. Except na lang kung matanggal yung isa doon sa 3 at siya yung papalit.